Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon, 15 minutes ago. Pahayag ni Congressman Kiko Barsaga laban kay DILG Secretary John Vic Remulla. Barsaga, posibleng si Remulla ang nag-utos ng pamamaril. Media ginagamit pang cover up. Sa kanyang official Facebook page, ipinahayag ni Cavite Representative Kiko Barsaga na posibleng si Interior Secretary John Vic Remulla ang nag-utos sa mga pulis sa madugong protesta sa Maynila nitong September 21, kaya ginagamit umano ang media upang mapagtakpan ang issue. Sa isang viral post, sinabi ni Barsaga, "It's possible that SILG John Vic Remulla ordered state forces to shoot protesters. That is why he is using the media to cover up the deaths." Marami daw namatay. Dagdag pa niya, kung hindi ilalabas ang katotohanan hinggil sa umano'y mga napatay na nagprotesta, ihahanda nila ang susunod na kilos protesta sa Cavite Provincial Capital. Sabi niya, next protest sa Cavite Provincial Capital, pag hindi mo linabas yung katotohanan ng mga pinatay ninyong nagpro-protesta, John Vic Remulla, sabi niya. Nag-uugat ang akusasyon matapos igiit ni Remulla na walang nasawi sa protesta at pinanindigan na maximum tolerance ang direktiba sa mga pulis, taliwas sa mga ulat at video na kumakalat online. Okay? So, mayroon akong nabasang post ni Kiko Barsaga pa rin. Statement ng SILG, there were 0 casualties. Kahapon, 0. Wala daw namatay. Kaya lang, doon sa mga comments, ang daming lumabas na video doon. Talagang nakakarimarim. Hindi pwedeng ipakita dahil sigurado ipagbawal ng Facebook yun dahil very basta nakita ko hindi mo maitago ngayon dahil ang mga tao halos lahat may cellphone. So nabidyuhan ang isang insidente na may nakahandusay, wala nang buhay na realista sa kalsada, kinaladkad ng mga pulis. Kitang-kita. Tapos, mayroong post ang GMA News today, pinabanggit doon sa DOH update. GMA News update, sabi niya, ang DOH nagpayag na may 48 na sugatan sa rally. Tapos may isang nasawi na dead on arrival. Tapos may mga post pang kumakalat na nananawagan yung nag-post sa mga kamag-anak ng biktima. May mga pangalan na nakalagay doon. So I don't know how true. Basta ako, nakita ko lang video, isa. Wala nang buhay na realista. At yun, kinumpirma ng DOH. So ano ba ito? Sabi ng SILG, wala daw mga Pilipino, iba daw tayo, wala daw tayong inclination na gagawa ng violence, hindi daw natin kayang magsunog. Nasunog na nga yung delivery van, tapos yung mga rallyistang magugulo, gusto pang lusubin ang Malacanang, sunugin. Mismo si Secretary Remulla nagpahayag na may mga rallyista na nakausap niya na umamin na ang plano nila is susunugin ang Malacanang. Kaya kahapon nagkaroon ng lockdown. I-lockdown ang
Malacanang walang makapasok, walang makalabas. Okay, basa tayo ng mga comments. Leticia Malid, diyan ako believe kay Congressman Miao. Matapang talaga. Erlin Tayaban, it's clear, no-brainer. Evangeline Ora, mag-ingat ka DILG sa Kong Miao. Tabsaan mo, hindi ito takot. People power, sabi niya, John Javier, people power na gawin ng Nepal ang Pilipinas, panggulpihin. Wag naman. Ayokong mangyari sa atin yung nangyari sa Nepal. That's too much. Dapat yung mapayapang protest na lang, yung sigaw lang. Yung iba, nagmura, okay lang. Parte sa freedom of expression, yung pagmumura. Wag lang yung magsunog, wag lang yung... I don't know kung how true itong aligasyon ni Congressman Barsaga na marami daw natodas. Ang confirmed lang is isa. Marvin Cartagena, lahat na lang tinataniman, tanim bala, tanim droga, tanim witness, tanim container, etc. Mingrio Diopenes, malamang yan ang nagpatiuna ng abiso na kanda na daw ang kanyang kapulisan. Nagdiriwang ang mga buhaya. Johnson Gotango, yan. Wala naman umiiyak na pamilya, wala ding banggay, wala namatay. Ito nga, maybe, baka isa lang talaga ang nasawi yung post ng GMA News na kinumpirma ng DOH. Merong umiiyak na ginang kanina, umiiyak sa kapulisan kasi dalawang anak niya na realista ay kinulong. Sobra naman kasi yung mga realista na yun. Hindi na yun, panggulo ang kanila. Hindi yung sumasakay lang sila sa panahon. Hindi yung nilalabanan nilang korupsyon. Lang. Mga tanim panggulo ng CPP, NPND para magkagulo tayo. So wag tayong palinlang itong tunay na kalaban ng bansa, ang CPP, NPND. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Ang kasabihan, kung may itinanim, may aanihin. Kaya panoorin nyo ang video na ito.